sabihin, malalaglag. At doon pa lang sa tinatawag na pagpunta sa masjid para magsala, meron na ring biyaya. Ano yung biyaya? Unang hakbang, isang hasana. Kaliwang hakbang, isang sayian. Sabihin, kasalanan na malalaglag. Okay? At doon sa pagsasala mo, pa lang, sabihin, maraming biyaya na makukuha na kagaya ng sinabi sa hadith na kung meron kang ilog sa tabi ng iyong bahay at 5 beses kang maligo sa loob ng isang araw, may matitira pa kayang dumi sa iyong katawan? Wala na. Ganon din yung tinatawag na sala. Kung 5 beses kang magsala sa loob ng isang araw, lahat ng mga kasalanan mo ay patatawarin. Maliban sa mga major sin, al-khabair. Na yung major sin, kinakailangan totally repentance, kinakailangan magtauba ka. Okay, kailangan magtauba ka. At isa pa, okay, alam natin yung hadith uli na ang nasa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim ay ang sala. Kaya pag iniwan natin ang ating sala, mapapabilang tayo sa kanila. Kaya tawag ng mga kafir. Okay? At huwag tayo yung mga seasonal Muslim. Okay? Na alam niyo naman yung mga seasonal Muslim. Muslim lang pag Ramadan. Muslim lang kapag Hajj. Muslim lang kapag Biyernes. Muslim lang kapag Salatul Eid. Di ba? Huwag tayong maging ganon. Okay? Maging full-fledged tayo na Muslim. Especially sa mga kapatid natin ng mga bago. Okay? So, nandun yung pag-a-adjust nyo mga kapatid. Kasi, hindi nyo nakasanayan o hindi natin nakasanayan ang magdasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Tapos magmumuslim ka, tapos uobligaduhin ka ngayon. Kasi once na sinabi mo ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, obligado ka na magsala. Kung ano yung sala, sa time ng ikay nagsyahada, yung susunod na sala, doon ka na mag-uumpisa. Doon ka na mag-uumpisa. Okay? Na kahit hindi mo pa kabisado, yung mga binibigkas ng sala, merong itinuro ng mga scholar na dapat mong bigkasin para makauntod pa rin na ikaw ay nagsala. Basta may ikilos mo yung tiyatawag na tamang pamaraan ng tiyatawag na sala. Kaya yung mga kapatid natin ng mga bago, ibig sabihin, mas mainam na kung mayroon kayong kaibigan, kakilala, na Muslim, na nagsasala, magpag-guide kayo sa kanila. Okay? Kasi ang unang-unang yung tututunan ay yung mga aksyon ng sala. Pagkatapos yung matutunan ang mga aksyon ng sala, ay isusunod nyo ngayon yung mga binibigkas, mga adkar sa bawat aksyon ng sala. Ngayon, kung hindi nyo kabisado yun, siyempre, mga bago pa lang kayo, dahil sabat na yung sinabi ng mga eskwela na, bigkasin nyo ang Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ang mahalaga, masabi yung tiyatawag na takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ito yung tiyatawag na, ibig sabihin, susi ng pagpasok sa tiyatawag na salah. So, ito yung pinaka-susi ng tiyatawag na pagpasok sa salah, at pagkatapos ay magtatapos ka sa tiyatawag na taslim. Okay, so step by step nyong isasagawa ito mga kapatid, inshallah. Okay. So, sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan nyo, nakalimutan ko yung Arabic. Pero ang pinakamalugan to ay pangalagaan nyo ang inyong panggit ng salah. Ano yung panggit ng salah? Salatul Asr. Dahil sino man ang ilaman dun niya, ang tiyatawag na Salatul Asr ay para niyang sinira ang kanyang buong pamilya. Okay? Para niyang sinira ang kanyang buong pamilya. Kaya nga, isa sa napakagandang tiyatawag na dua na may isasali natin
sa ating mga dua na naway, O Allah, hinihiling ko ang kapahintulutan mo na tanggapin mo ang aking natitirang mga sala. Na kung ano man yung natitirang buhay mo pa, at isasagawa mo ang iyong sala, at nawa ito'y katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi natin alam kung sa bawat sala natin ay tinatanggap. Di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala mang ang nakakalam kung ito ay katanggap-tanggap. Basta mahalaga, gawin natin ito, at isabay natin ang paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya ang bawat sala sa natitira pang buhay natin. Okay? Dahil katulad ng sabi natin, dito nakasalari yung pagpasok natin sa paraiso. Dahil ito yung unang-unang tiyatawag na tatanungin sa atin sa araw ng tiyatawag na paghuhukom. Kaya inshallah ito ay magampanan natin sa tamang oras at tamang lugar. Tamang oras, yung oras ng sala. Inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Na sabi ng subhanahu wa ta'ala, katotohanang ipinag-utos ang pagsasala sa mga mananampalataya sa tamang oras. At ipinag-utos din sa atin na isagawa natin ang sala sa tamang lugar. Saan yung tamang lugar? Sa masjid, sa tinatawag na jamaah. Kung walang reason, wala kang katanggap-tanggap na reason na hindi ka nakapagsala sa jamaah, sa masjid, hindi tanggap ang tinatawag na sala. Okay? Hindi tanggap ang tinatawag na sala. Kaya nga sabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ako ay maglalagay ng aking kapalit na mag-iimam sa oras ng sala, sabi niya, at pupuntahan ko ang mga bahay ng mga yaong nagsasala sa kanilang mga bahay at susunugin ko ang kanilang mga bahay. Susunugin ko ang kanilang mga bahay. Sabi ng propeta, kung hindi lang ako nangangamba na madadamay ang mga bata at mga matatanda, ay susunugin ko ang mga bahay ng mga Muslim na ginagawa ng salahan ng kanilang bahay. Hindi pinagbabawal ang magsala sa bahay. Subalit ang pinakamainam na sala sa bahay ay mga sunnah. Dahil sabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag niyong gawing parang libingan ang inyong mga bahay. Na ang alam natin na ang libingan, hindi ito pinagdadausan ng sala. Okay? So, ang pinakamainam na sala sa loob ng bahay ay ang mga sunnah, mga voluntary, at ang pinakamainam na sala sa loob ng masjid ay ang tiyatawag na obligatory. At alam din natin yung istorya ng isang bulag, di ba? Tinanong niya ang Propeta sa salam, Ya Rasulullah, nakita mo ang aking sitwasyon, isa akong bulag, obligado bang isagawa ko ang salah sa masjid? So anong sagot ng Propeta sa salam? Una, hindi niya sinagot, di ba? Tapos inulit niya uli ang tanong. Tapos hindi sinagot, tapos inulit niya uli ang tanong. At sinagot ng Rasul sa salam, sabi niya, naririnig mo ba ang adan? Sabi, oo, narinig ko ang adan. Kung narinig mo ang adan, sagutin mo. Tugunan mo. Pag hayal sala, hayal fala, pupunta ka sa masjid. Bulag na yun, ha? Tayo pa kaya. Nakikita natin yung mga nagsasala sa masjid na mga ang tawag doon, yung PW? PWD? Okay, nagsabihin, nakaalag, yung parang scooter na tabla na may bakal na gulong, na yun lang ginagamit dahil walang paa. Kamay lang. Pero pinipilit pa rin niyang magsala sa masjid. Yung may matinding kapansanan, pinipilit niyang magsala sa masjid. Kaya kung ikukumpara natin, ang ating sarili sa kanila ay sabihin, malayo na, mas may biyaya sa atin. Pero at least biyaya rin sa kanila dahil yun ay pagsubok sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ang lakas natin, ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan natin gagamitin. Ganon din yung kapansanan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatid natin mga Muslim, ito ay pagsubok din sa kanila kung gaano na titiisin yung bagay na yon. Okay? Kaya, ibig sabihin, gampanan natin sa tamang pamaraan ang tinatawag na sala.
Ngayon, pagkatapos ng tinatawag ng mga obligadong sala, may mga sunna na sala. Okay? So, ano ang gamit ng sunna na sala? Ito ay magagamit natin sa Yawmul Qiyamah kapag sisiya sa atin na ang ating sala, na kapag ito ba ay ang ating mga obligadong sala, na kung ito ba ay tanggap lahat, kapag may mga sala tayong obligado na hindi tanggap, sasabihin ng Subhanahu wa Ta'ala, tignan nyo ang kanyang mga sunnah. Okay? Tignan nyo ang kanyang mga sunnah. At doon kayo kumuha ng pangtapal niya, pangbayad doon sa sala na hindi niya naisagawa. Kumbaga, hindi niya nagampanan ng tamang pamaraan. Kumbaga, hindi tanggap ang tinatawag na sala. Kaya, sabihin, hanggang sa abot ng ating makaya, isagawa natin ang mga sunnah na sala. Nang sa ganon ay mayroon tayong reserba sa mga obligadong sala na hindi tinanggap sa atin. Okay? Kaya sabihin, huwag nating pabayaan ang ating tinatawag na mga sunnah. At maraming mga sunnah, yung tinatawag na sunnah ar-rawatib, yung 12 sunnah, okay? Na yung biyaya pa lang na makukuha mo kapag ito ay naisasagawa mo sa loob ng isang araw, ano yung biyaya? Itatayuan ka ng palasyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o kastilyo sa palasyo. Bawat araw na nakukumpleto mo yung 12 sala na sunnah, isang palasyo. Kung ilang araw pa yung natitirang buhay mo at ito ay nagagampanan mo sa tamang pamaraan, so ilang palasyo ang itatayo sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yan, ilang palasyo mayroon sa iyo? Hindi ko narinig yung yung hadith na yan. Ang alam ko ba na yun, para kang nag-umra ay yung pag ikay nagsagawa ng sunnah na sala na rakaatin sa Masjid Quba, ay para kang nagsagawa ng umrah. Ayan lang. Okay, yung tingnan niyo mga kapatid Okay, kung magkakaroon tayo ng competition, kung sino ang pinakamayaman na Muslim, di ba? Ang pinakamayaman na tao ay ang mga Muslim. Bakit? Nasa sala. Yung sagot. Saan banda sa sala na masasabi natin na ang pinakamayaman na tao ay mga Muslim? Saan doon? Yung sunnah ng 2 raka before Fajr. Ano ang biyaya? Katumbas ng kasinlaki ng mundo. Yan, nilalaman ng mundo. Di ba? Kung yung 2 raka na sunnah ng Fajr, ang katumbas na biyaya ay kasinlaki ng mundo o nilalaman ng mundo, mano pa yung wajib niya? Kung gaano kalaki yung biyaya. Di ba? Kung gaano kalaki yung tinatawag na biyaya. Yun. So, sabihin, bantayan nating mabuti ang ating tinatawag na sala. Okay? So, wag natin ipagpapalit ito sa tinatawag na mga bagay na, halimbawa, sabihin natin na, katulad halimbawa na lamang ng tinatawag na pinahintulutan tayo na pwedeng ma-delay ang sala. Pero kailangan, yung reason mo ay tanggap. Okay? Pero kung halimbawa, sabihin, naglalaro kayo ng basketball. Di ba? At pawis na pawis kayo. Tumawa yung adan, ay, mamaya na, okay, doon na lang ako sa bahay kasi pawis na pawis ako eh. Hindi ito yung tanggap, mga kapatid. Okay? Pag tumawag yung adan, tugunan natin, at isagawa natin yung tinatawag na sala. Hayyal sala, halina sa sala, hayyal fala, halina sa tagumpay. Kaya sino man yung nagsala, ay magkatotohanang magtatagumpay siya. Okay? Katotohanan magtatagumpay. Ngayon, mayroong isang aya sa Quran, sa Suratul Ma'un,
na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ganun, pawailul lil musallin alladina hum ang salatihim sahun. Sa makatuwid, matinding kaparusahan at kapahamakan sa mga yaong nagsasagawa ng sala ng may pagkukunwari. Nawala sa pagiging taimtim nito, na hindi nila ito ginagawa sa tamang kaparaanan at wala ito sa tamang oras na itinakda. So, dalawa yung sinabi doon, pagkukunwari at wala sa tamang oras. Okay, yung lagi mong sabihin, lagi mong iniisip na, hindi, pwede man ako magsala pwede ko namang i-delay. Wala pa naman yung asar Mga ganun ba? Okay, so matinding kaya pawailul lil musallin. Sabi nga ng kaparusahan at kapahamakan sa mga nagsasagawa ng ganun. Okay, ngayon, yung tiyatawag na taimtim mga din, ito yung tiyatawag na khusyu. Khusyu, yung kataimtiman ng ating puso sa pagsasagawa ng sala. Ayan. Na kailangan maramdaman mo ang tiyatawag na khusyu sa iyong puso kapag ikay magsasagawa ng sala. Okay? Kaya nga tingnan nyo mayroong pagitan ang mga ilang minuto ang pagitan ng ikama at saka sala. Na ang purpose doon ay para maihanda mo ang sarili mo. Maihanda mo ang sarili mo. Kasi, siyempre, normal lang sa atin sa pang-araw-araw mamumuhay yung maging busy tayo, pero sabihin, binigyan tayo ng tiyatawag na, sabihin, pagkakataon na nag-adan, hindi agad mag-ikamat. Merong 15 minutes, merong 20 minutes, merong 5 minutes para ihanda mo ang sarili mo. Okay? Na isagawa yung tiyatawag na sala. So, ngayon, yung tiyatawag na pagkakaroon ng tiyatawag na khusyu, minsan napakahirap papasukin sa ating puso yung khusyu, sa ating isip, at lalo-lalo pag problemado tayo. Di ba? Nandiyon yung kaya nga, ano yung hadith na sinabi na kapag winawaswasan ka ng syaitan, sa iyong pagsasala ay duraan mo siya ng 3 beses sa kaliwa. Pero walang lalabas na dura, kasi magagalit na yung katabi mo. Baka sabihin, baka mamaya siguhin kayo sipahin ka na. Okay, hangin lang yung lalabas doon para sabihin, lumabas yung tiyatawag na syaitan. Okay? So, ngayon, wag natin ding ugaliin na kapag magsasala ay kapag malapit ng ikama, saka ka palang magmamadali o magkukumahog na, magwudo, tatakbo doon. Alam naman natin yung sunna na kapag pupunta ka ng masjid, ay hindi ka pwedeng tatakbo. Lalakad ka lang ng normal. At kung ano yung maabutan mo na action o posisyon, doon ka sumabay. Okay? Sa isa pa, wag nating ugaliin yung nanunood ka, tapos, mamaya na, may oras pa naman Okay? Tapos, bigla kang magkukumag na magwudo at magsala, tignan yung pansinin mo yung isip mo. Pag Allahu Akbar, kung ano yung huling nakita ng mata mo, sa pinapad mo, yun ang gumugulo sa isip mo. Especially yung mga maswang nakikita natin sa tiyatawag na sa internet. Ayan. Kaya kailangan papasukin natin ang tiyatawag na khusyu para maging malinis yung isip natin. Okay? Isa sa magbibigay sa atin ng khusyu ay unang-una, isipin natin na yung sala na isasala natin ay huling sala na natin, na hindi na tayo aabutan pa ng panibagong sala. Kasi pag iisipin mo kasi na aabutan ka man ng panibagong sala, nagsala ka ng duhur, tapos parang hindi mo nakumpleto at isipin mo, hindi, mayroon pa namang asar doon ka na lang kukumpletuhin. So, hindi pumapasok yung khusyu sa iyong puso. Pero pag inisip mo na nagsala ka ng duhur at isipin mo na iyon na ang huling sala mo, sigurado. Pag iigihan mo, papasukin mo ang khusyu sa iyong puso. At isipin mo na hinahabol ka ng kamatayan. Okay? Isipin mo na hinahabol ka ng kamatayan.
At pangalawa, isipin mo na ikaw ay lumalakad sa isang manipis na tulay na ang kanan mo ay paraiso, na ang kanan mo ay impyerno. Okay? Para isayin doon pumasok ang tinatawag na khusyu. Alam niyo ba kung ano yung mga iba't ibang mga ginagamit ng syaitan para magulo tayo sa ating sala? Una, cellphone. Papasok sa masjid, minsan makalimutan mong i-silent mode siya. Bigla ngayon nag-ring, music pa naman. Subhanallah. Di ba? Nang dahil sa cellphone mo, na maraming mga Muslim ang nasira ang kanilang konsentrasyon. Okay? Maraming mga Muslim ang nasira sa kanilang konsentrasyon. Okay? Kaya kailangan, pag dala-dala mo ang cellphone mo sa loob ng masjid, siguraduhin mo na ito ay naka-silent mode siya. Isa pa minsan yung mga bagay na nasa ating katawan. Halimbawa, Allahu Akbar, tapos bigla ko naisip, nahulog yata yung wallet ko So, ginaganon kasi gusto maramdaman na nasa bulsa ng pantalon mo yung wallet mo. Isa yun sa ginagamit din ng syaitan para magulo ka sa tinatawag na sala. Ayan. Tapos isipin yun, nagsuot ka ng bagong chinelas o kay sapatos, inagay mo, baka mamaya makuha yung huling na yung sapatos ko. Di ba? Nasira na naman. So, kaya kailangan, bago mo isagawa ang sala, mga kapatid, kinakailangan bantayan mabuti yung mga patibong ng syaitan. Ay, prepare mo na sa kasi yung sala na yon, hindi mo na may ibabalik Hindi mo na mapapalitan At saka hindi mo alam kung yun na yung huling sala mo. Kaya kailangan, ihanda mo ang sarili mo. Saka isa pa, sa oras ng sala, haharap tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sino ba si Allah Subhanahu wa Ta'ala na harapan natin? Kailangan ihanda mo rin yung sarili mo. Kaya ano yung sunnah? Okay? Ano yung tinatawag na sunnah? Bago ka humarap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magdamit ka ng magandang pananamit. Yan. Malinis. Isuot mo na yung pinakamagandang damit mo. Okay? Dahil kung ang pakikipagharap mo sa mga kilalang mga tao sa lugar ninyo ay nagsusuot ka ng pinakamagandang damit, sa oras ng sala ay haharap ka sa tagapaglikha na nagbibigay ng lahat ng pangailangan mo dito sa mundo. Kaya isuot mo na yung pinakamagandang damit mo. Okay? Isuot mo na yung pinakamagandang damit. Para, maramdaman mo yung tinatawag na khusyu o kataimtiman ng tinatawag na pagsasala. Okay? Isa pa, ilang oras lang o ilang minuto lang yung hinihingi sa atin ni Allah. Binigyan tayo ng 24 oras sa loob ng isang araw. Yung sala, kung kukunin mo yung duration niya, sa bawat sala, kumukumpos lang ito ng 10 minuto. Di ba? 10 minuto lang. So, ang 10 minuto, i-multiply mo sa 5, ilan? 50 minutes. Ang isang oras ay kumukumpos ng 60 minutes. Wala pang isang oras ang hinihingi sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon pa tayo natitirang 23 hours and 10 minutes. Saan mo ginugugol yung oras na yon? Subhanallah. Ayan. Samantalang ang hinihili lang sa atin ng tagapaglikha na siyang nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin ay 50 minutos lang sa loob ng isang araw. Yung natitirang oras mo, bahala ka na kung saan mo gamitin yan. Basta maibigay mo yung 50 minutos para sa Kanya. Okay? Na ang kapalit ay napakaraming biyaya. Napakaraming biyaya ang kapalit nito. Okay? Napakaraming tinatawag na biyaya ang kapalit nito. Kaya, ito'y isang paalala lang sa ating mga kapatid. Alam ko na, yung mga nabanggit natin ay mga alam nyo na yon. Pero bilang pagpapaalala at pagpapatibay sa ating sarili patungkol sa bagay na yan, kinakailangang i-remind natin. Kailangang i-renew natin. Okay? Kinakailangang i-renew natin. At isa sa mga halaga rito yung tinatawag na
intensyon natin na tayo magsasala ng alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung tinatawag na pakitang tao. Okay? Magsasala ka na taimtim sa iyong puso na ito'y para kay Allah, hindi para sa tao na sabihin ng tao sa iyo na ikay masalahin, madasalin. Okay? Kaya sabi nga subhanahu, kaparusahan at kapahamakan sa mga nagsasagawa ng sala na mayroong pagpapakitang tao. Lagi nating i-renew ang ating tinatawag na niya, mga intention natin. Dahil ang intention natin, napakabilis magbago. Okay? Pag naramdaman mo sa iyong sarili na nagbago ang intention mo, na ito'y nalihis para sa tao, ibalik mo agad na ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, yun lamang mga kapatid ang maisishare ko sa inyo. Inshallah, sa sunod na Biyernes ay nandito na ang ating Sheikh. Inshallah, mas marami siyang maibigay sa atin, inshallah. Napakarami kasing version nung nakakita ko. Pagka nag-tas ka mag-ustad, yung Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Laking version ng daliri kasi, ang yung pinakamainam na, siguro may mga hadith silang nabasa, di ba? Wala namin kasi yung ano eh, mga ganyan, mga ganun, ano yung pinakamainam? Yung tashahud, oo. Pero ang pinaka-authentic ay yung sabihin, yung gumagalaw yung daliri mo. Yan ang pinakamainam. Yun to yung pinakamainam. During the time of the Ashhadu an la Pero pagdating ng shahada, idiretso mo yung ano. Di ba? At-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka, yun, hanggang makarating ka ng shahada. Pag asyhadu an la ilaha illallah, siyempre, titigil yung ano mo. Ayan, steady siya. Hanggang matapos yung Muhammad Rasulullah. Tapos, ituloy mo uli yung continuation ng tinatawag na tashahud hanggang sa matapos. Paano yung daliri mo dun sa pagka nasa after ng shahada tayo, may kumunitin ka ba sa pangalawa? Yung salawat. Ganyan pa rin siya hanggang sa matapos mo yung tinatawag na salawat. Hindi lang yung ganyan, yung pati yung mga ibang mga posisyon. At halimbawa yung tinatawag na kamay, saan ba ilalagay ang tamang kamay? Okay, dito ba sa left side? Dito ba sa may pusod? Ayan. Dito ba sa sa may puso? So ano ba yung tama? So ang pinaka-authentic doon, sa ibabaw ng dibdib. At yung tinatawag na paghawak ay hindi ganito. Maraming ganyan. Ang tama is ganito. Hawakan mo yung wrist mo. Yan ang pinaka-authentic. Yan. Yung talagang siksikan na at least walang kasi kahit yung mga ganung sitwasyon, walang problema kasi kahit dun sa Masjidul Haram, di ba? Na subid dapat sabihin magkahiwalay ang babae sa kalalaki. Pero dahil sa ganung sitwasyon, ina-allowed yung bagay na yon. So may mga sitwasyon na pag ginawa mo ang pinaka-tamang katuruan at hindi mo magawa, so pumunta ka doon sa at least hindi ka lalabas. Hindi ka lalabas doon sa action na yon. Inshallah. Okay? Doon sa parehas pa ang gantimpala nung, di ba, maglalakad na papuntang masjid. Di ba yung nasa panaglakad na may gantimpala babawasan? Bawat right step mo, biyaya, left step mo is isang kasalanan mawala. Ay, kung ikaw ay nakabisikleta o ay nakasasakyan, Kasi ang sinabi ba sa hadith yung maglakad eh. Nalakad ka sa ibig sabihin mo na yun sa dami. Hindi sinabi yung hindi sinabi na ikaw ay nakabisikleta o kayo nasasakyan. Hindi rin sinabi, okay. Sa panahon na sinabi yun ng Prophet Sallam, mayroon ng mga kabayo at saka mga kamilyo. Hindi sinabi na nakasakay ng kamilyo at hindi sinabing nakasakay ng kabayo, kundi sinabing naglalakad. Kaya nga, sa panahon na yon, may mga sahaba na, sabihin, bago sila pumasok sa masjid, iniikot nila yung masjid para makagawa ng maraming paghakbang. At yung iba naman, okay, kaya sinabi yun ng Prophet Sallam kasi maraming mga sahaba ang gustong tumira na malapit sa masjid.
Ngayon, nung sinabi ng Propeta Muhammad SAW yung ganong biyaya, nagsilayon sila sa masjid. Para makuha yung biyaya. Ayan. Para makuha yung biyaya. Siyempre, tama naman kasi malapit sa iyo yung masjid, sabihin, madali kang makapunta. Pero nung sinabi yung biyaya na ganon, yung iba, lumayo ng bahay. Ayan. Okay? Meron pa akong napanood sana, alam kung totoo, yung isang bulag na gustong pumunta sa masjid, na medyo, hindi naman kalayuan yung bahay niya sa masjid, so ang ginawa niya, para makapunta sa masjid, naglagay siya ng tali. At yun ang binabaybay niya ngayon, hanggang sa makapasok sa dun sa masjid. Ayan. Kaya nga, actually, nakakaya sa ating sarili, na nakakita sa mga ganon, especially yung mga disabled na pinipili lang pumunta sa masjid, na gumagapang na lang. Nakakaya sa atin na, sabihin, kumpleto tayo ng lakas, tapos hindi natin ginagampanan yung sala sa tamang lugar. Di ba? Kaya at least ito magbigay sa atin ng tiyatawag ng mga paalala. Inshallah. Okay mga kapatid, so dito na tapos yung oras natin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiyakum. Pag nag-renew tayo, paano tayo? I-double check mo yung especially yung form na pinipilitan natin. Kasi unang-unang, kung nandito lang sana siya, yung tawagawa madali tayong kaso nasa Pilipinas pa din. Pauwi na. Coordinate ka lang sa mga kapatid natin kung sa lugar. Ano ba? So, Las Marinas ka, yung mga maraming sa kasi naalala ko lang itong number dito. Walang dito. Dapat number mo dito sa istas, number mo sa Pilipinas. Basta, iba lato, no? Pag natapos na yung renewal siya. Mag-renew na, Yung katulad ng yung 20 reals na yung renewal niyan, yung 20 reals lang na 20 reals, 200 pesos na yearly dues natin. Okay, para sa certificate. Pero ito mananatili ito. Yung sa certificate lang ito. Ito, mananatili kahit expired na yung data niya. Kasi yung mayroon ka lang hawak-hawak na yung sa conversion ba't yun nga problema kasi yung kapatid natin na contact ko sa NCMF, wala na siya, hindi ko na siya matatapos sa NCMF. Kaya hindi ko alam ngayon kung na-process o hindi. Nabayaran ko ang lahat mo siya kasi tapos nung pinuntahan ko sa NCMF, sabi gano'n ng mga kasama niya, ay wala na sa big month. Ay kinukontak ko yung mga number niya kahit sa Facebook natin. Kung gusto mo i-process, pwede kang dumirekta sa NCMF na lang. Pwede ako magtanong din sa mga pwede mag-process. Pwede mo lang. Actually, yun ang Kung na-process pala, tapos nag-pass uli ako. Kumbaga, ma-recognize na hindi na-process na ako. ayun, lalabas naman sa record. Lalabas sa record mo. Kasi ba't ko sabihin na kung na-process yun, lalabas naman sa record mo, so hindi mo itutuloy na. Basta yung sa certificate pala, yung sa certificate pala, dito din gagawin or Sa Pilipinas. nasa Pilipinas na? Hindi siya kasabay ng ganito or sa panibagong bayad 215 pesos. 15 real. O yun. Pag nakabayad ka ng 15 real, sasabihin ko lang kay Yusuf, okay, pumunta ka doon. Ito yung para sa yearly dues. So gagawin tayo ng reward po.
Okay, sige. Gagaling. Sige. Ano yan, Mike? Hindi. Nagamit sa ano? Oh, dalawa na lang, oh. Dalawa na lang. Gusto nyo na. Ba't ako itong tanong? Balit. Sa amin ko na system. Hindi. Yung napunta mo dito sa Pilipinas, tinahanap mo dito. Sabi ko, Steph, paano ko nagpa-process uli ako? Sabi ko gano'n. Kasi malaman ko kung na-process ko o hindi. Sabi niya, mag-a-appear naman yung ko na-process naman. Kasi sabi ko, makiki-process naman yan. Sabi naman yan, Oo. malalaman doon. Oo. Siya lang bro, i-message ko sa iyo, yung ano. Bro, bilisan niyo bro, alas ano na, baka tumawag yung ano. Yes. Last na. Bro, baba na. Ano ba, may kailangan? Buhatay? Dali ko na to. Ito na lang bro, ito. Bro, ano yung sa akin ano ah? Kukuhain nyo na yan, dalawa na lang. Akin na lang to. Kasi, dalawa na lang. Yung sa akin Next week ko ibigay yan. Tapos Gusto mo? Hindi nga. Message mo sa akin pag hindi ka malimutan. Okay, ito. Pangalawa mo, nagtago naman. Kasino, kasama sa bulsa. Magkano yung rent? 30 na lahat. 30 na lang. Oh, tara na. Baba na. Bro, dito na kayo mag-CR. Sa baba. Anong size bro? isang 54, isang 56. 54 tsaka 56. Ganyan rin puti na. Oo, ganito lang. Bro, mas maganda kasi puti. Ha? Mas maganda. Oo, lalo na pag yuma. Ang sarap kasi suotin, lalo na pag Ano siya? Mas Ay, ganda. unfresh. Fresh. Para maliwalas. Oo. Fresh na talaga. Sino na siya? Ganda nga eh. Dali sa nagdadala din yung bro. Oh, ayan, guwapos kasi yan eh. Sa nagdadala yun. Kaya ko yung dala niyan. So naghihila lang. Yan, dito po tayo sa Amra. Mga taga-Jeddah dyan, gusto mag-aral, pumasok, kaya masala. Dito lang po yan, pala po sa Alhambra Hospital at sa Kimpahad Hospital. Yan po yung mga activities po. Yan, merong Japanese, yan, Chinese, yan, African, Pilipina, yan, Pilipina, yung mga sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.